Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, 4 minutos makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Martes, pit sa 21 kan bulan nin Disyembre taon 2021. Makakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo. Si Joanner Dibilia, yaon man si Engineer Abilindon Toralio, an satuyang Chief Technician. Si Tony Saison, an Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Si Felix Lagrimas, siringman si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta. Sa bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Enot na aldaw kan round 2 kan National Vaccination Day digdi sa syudad kan Iriga, rinuso nindagmang na mga mapabakuna. Banuan kan Baaw Camarines Sur magkakaigwanin gift pack food assistance program antes an selebrasyon kan Pasko. Mrs. tiniok antes na pinaghabunan sa laog kan pigbabantayan na sari-sari store duman sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Pagruso kan sira sa Karamuan, Camarines Sur, bakong epekto kan bagyong Odette sigon sa BIPAR. Average number kan COVID-19 cases sa reyon kan Bicol, padagos ang pagbaba ngunyan na Disyembre. Ipinagtindog na ako Bicol Halfway House tabang sa mga pasyenteng mayong madadagusan mientras na nagpapabulong duman sa BRTTH. Katabang sarong na naghabunin kantidad abuton sa 2 milyon de pesos na kwarta asinman alahas dakop sa ipinagkondusir na hot pursuit operation kan daet PNP.
Ubang headlines kita kan mga barata sa lado nasyonal. Kaso versus RMP malinaw sigon ki Esperon. Lini inumaw sa hands-on leadership asin marikas na aksyon. Protection kan OFW iprioridad sigon ki Eliasar. Sanggatos na bayals kan COVID-19 vaccine na sayang. Istasyon kan PCG sa Pag-asa Island pigwasak kan bagyong Odit. Evacuation Center Bill ipinahihidali. Abuton sa 1,000 katawo na naisalbar 11,000 na i-evacuar kan PCG. Gadan ki Odit 208 na sigon sa PNP. Kinsing toniladang relief supplies hinatod kan C-130 duman sa Cebu. Price freeze sa mga lugar na tinamaan ni Odit pinag-insistir. Charging pre-Wi-Fi station ipinagbugtak kan DICT sa Odit hit areas sa Cebu. 2 bilyon de pesos na ayuda pangako ni Duterte sa Odit victims. Pilipinong haling Qatar ikatulong kaso kan Omicron. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Rinuso nindagbang na mga mapabakuna kasuodma an syudad kan Iriga. Ninhulita dakul ang nagpartisipar sa enot naldaw sa round 2 kan Iriga Box National Vaccination Day. Kasuodma Disyembre 20 taon 2021 dyan sa Gaisano parking lot. 1,770 ana natudukan sa second dose. Mantang ang ipinagtudok na bakuna ay ana Pfizer 1,500, AstraZeneca 270. Duman man sa Iriga City Sports Complex, uminabot sa 3,613 ana natapos kan mga may higos na vaccination team sa pangingenot kan Iriga City Health Office. Kaiba naman ang bilang sa 8 na natawanan pa nin booster shot. Mantang sa second dose nasa 3,260 gabus. Sa first dose 345 gabus. Mantang sa nabakunahan kan first dose sa Moderna
Sinovac asin man Gamaleya kasuodma. An balik ninda para man sa ikaduwang dose sa maabot na Enero 17, taon 2022. Mientras tanto, magkakaigwanin gift pack food assistance program na ipapanao ini antes mag-abot ang Pasko sa gabos na household sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur bilang tabang sa panahon ngunyan na igwanin pandemya asin man premyo na sa mga nagsakripisyo asin man nagkooperar kan mga programang pinaggibo kontra COVID-19 arog na sana kan mahiwas na bakunahan asin man pag-utob kan mga susugo kan health protocol na nagresulta kan pag-abot kan target na numero kan tawong mga nabakunahan. Na iyuman an nagin rason kung kaya abot ngunyan zero COVID case ang sinambitan ng banwaan. Ninhuli ka ini dai pinaglalauman ang pangyayari na nagkaigwamanin problema sa parte kan supplier na ma-deliver ang mga pinag-order na grocery goods sa laog kana itinaong time frame tanganing mataonan man nin sufisyenteng panahon para man sa pag-repacking pinagmawot ko ta na makumpletong may ihatod sa gabos antes man ang kaldawan kan kapaskuhan. Kon kaya naghagad nin dispensa ang alkalde sa gabos na mga namamanwaan kan sinambitan ng banwaan sangonyan doble kayod ang mga empleyado asin man katabang na mga volunteers sa pag-repack asin man pag-preparar kan mga gift pack tanganing ini an maitao puon pitsa 26 ngunyan na Disyembre. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta, pinagtiok hasta sa mawaraan nin malay antes man na pinaghabunan ang sarong misis sa sari-sari store duman sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Ang biktima pinagbistong si Jenry kan San Roque Heights. Base sa report kan Bula Municipal Police Station, pasado alas 2 nin pagkahapon, mientras na nagbabantay kan sa iya mana tsendahan, ang biktima kan biglang laugon kan suspect na si J. Hernandez. Mayor de edad, residente kan pareho man sa ng lugar. Pagkahiling kan suspect sa biktima tulos kaining pinagranihan asin man pinagtiok ang tindira hasta sa mawaraanin malay. Makalihis ang nagkakapirang minuto kan magkamalay liwat ang biktima. Nahiling na sana kaini na pinaglilimas na kan suspect ang kwarta sa drawer kan sa endama na tsendahan na nasa 15,000 di pesos sabay dulag parayo. Tulos man na nakapagsumbong sa barangay asin man PNP ang biktima nangunyan pinagahanap na ang suspect. Kung mapapatunayan na siya ang suspect, maatubang ini sa magkakanigong kaso. Mientras tanto, amay man ang pamasko o biyaya kan dagat para sa mga taga-Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur,
riribukan asin man nagkasiribot ang mga residente asin mga para sisira sa barangay Panikman ang nadakop na espada o langkoy kun apodon. Igwama naman lain-lain na klasikan sira na garong iyon na ang ruminani sa lambat o bita na kun apodon ang pamamaagi kan pagdadakop. Sigon ki Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, spokesperson Noni Inulba, ipinaliwanag na ang espada inisaro sa top 20 species sa Lagunoy Gulf asin man San Miguel Bay matapos subuot ang season kan dilis ruminoso ang espada mantang pinagtaunan pa ninduon ang pangyayari kun o kan nakaaging simana bako ining epekto kan bagyong Odette. Kan nakaaging Oktobre, arog man kay ni ang nangyari, kung sain uminabot sa haros 2 tonelada ang nakuasa sarong aldaw. Sigon sa mga residente, pinapatiner ninda o pigmamantiner ninda ang malinig na kapalibutan. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang pagbaba kan average number kan COVID-19 cases digdi sa rehiyon kan Bicol ngunya na bulan nin Disyembre. Sa datos na ipinagtao kan Department of Health, DOH Bicol, luminawas na kumparar sa 529 average number kan COVID-19 cases kada aldaw na nailista ka nakaaging bulanin Setyembre, uminabot na sana sa 17 ang average kan COVID-19 ngunya na bulan. Magigirumduman subuot na na-report man ka nakaaging bulanin Setyembre ang pinakahalangkaw na bilang kan aktibong kaso kan helang kung sain 650 ang na-report na nagpositibo sa laog sananin sarong aldaw. Duminakol ang bilang ninhuli naman sa nagin huma kan Delta variant. Kung kaya nagin marikas ang transmission kan helang na rason man kung no na i-report ang abuton sa 12,869 COVID-19 cases na na-record sa kabilugan na bulan sa nakan Setyembre. Kung maririparo padagos man ang pagdara kan mga nailistang dugang na kaso kan mga nauulakitan kan virus ngunya na bulan, kung sain sa presente igwana sana na 534 na mga aktibong kaso na nailista ngunya na Disyembre 19. Mientras tantong sa kaibong kaini, padagos pa man ang pagirumdum kan ahensya sa publiko na dai magpakakampante asin magtinir na protektado kontra virus sa paagiman kan pagsunod sa mga ipinapautob na minimum public health standard. Mientras tanto, saro man sa kinakaatubang na problema kan mga pasyente ang kawaran kan madadagusan sa laog kan hospital. Kung kaya dakula ang pasasalamat ngunyan kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital o VRTTH. Kan pagbubugtak kan BRTTH Ako Bicol Halfway House Building na makukua sa nasalaw kan hospital. Abuton subuot sa 70 milyon de pesos ang kabilugan na kantidad na pinaggastos kan Ako Bicol Party List para man maitindog ang sinambitan ng edipisyo. Sigon man ki Dr. Eric Robarar, Medical Center Chief 2 kan BRTTH,
Dakulaan magiging tabang kaini para man sa mga pasyenteng hali pa sa mga hararayong lugar asin mayong madadagusan. Sinabi pa ni Raburar na dakulaan na tabang kan halfway house sa mga personnel kan hospital sa kasagsagan kan pandemya. Hulita inimo na ang naging temporaryomenteng dagusan kaini asin nakatabang man para mabawasan ang gastuson. Sa ganyan, tulong story pa sana ini alagad pigsyerto man natatapuson ang target na 7 story building para man mas mahiwas ang madadagusan asin matabangan sa bilog na rehiyon kan Bicol. Mientras tantong ikinaugmaman ini ni Albay Gobernador Al Frances Bichara ang mga arog kaning proyekto na enot ng mabimbinipisyaran iyo ang mga albayano. Iba pang detalyes kita kan mga Bareta bilang pagsunod sa direktiba kan presenting Chief PNP na si Police General Leonardo B. Carlos sa pagpapaabot man kan pagdamay sa mga kababayan niyato na pinaglamasa kan bagyong Odette, personal na pinagdumanan kan mga nakadeploy na miyembro kan Police Regional Office 5 ang Barangay Santo Niño, Naval, Biliran, Leyte, tanganing magtaonin paenot na tabang sa mga residente kaini. Abuton sa puko mas o menos 500 na apektadong pamilya ang natawanan kan relief goods, mga bado asin iba pang mga kagamitan sa sinambitan ng relief operation. Nagtao manin labilabing kaugmahan ang PRO5 Kumbo asin si Police Corporal Den Rasco sa paagikan psychosocial intervention program. Sa mga maabot pa man na aldaw padagos ang bayanihan asin paglibot-libot kan mga tauhan kan PRO5 sa pamamayo ni Police Brigadier General Jonel C.S. Tumo, Regional Director, tanganing maghatod nin tabang sa mga pamilya na labilabing nagkaarapiktaran kan paglamasa kan nakaaging kalamidad. Mientras tanto, tulos man na nagkondusir nin hot pursuit operation ang tracker team kan Daet Municipal Police Station na pigpanginutan mismo ni Police Lieutenant Colonel Chito M. Oyardo pamayo kan Daet Municipal Police Station. Kaibaan mga operatiba kan Regional Anti-Cybercrime Unit 5 RACU5 Naga City Police Station 1 sa pamamayo ni Police Major Alan Q. Lopez, Tigawon Municipal Police Station, asinman Camarines Norte Provincial Governor's Task Force na pinamamayuhan ni Police Captain Christopher E. Gonzales sa Purok Huyon-Huyon, Barangay Hagunoy o Hugunoy, Tigawon, Camarines Sur, na nagresulta sa pagkakaaristar ki alias Bergie, 45 anyos, may agom, residente kan Barangay Lalawigan sa probinsya kan Mercedes, Camarines Norte. O nakuasa sinambitan ng sospek ang mga minasunod. Sarong 1,260,000 na nakabugtak sa bag na may tatak na YSL na nasa pangangataman kan sospek. Saro pang pidaso nin bangle na gold o bulawan, sarong pidasong bracelet, Saudi gold, sarong pidasong gold necklace, sarong pidasong gold necklace paman, sarong pidaso ning gold pendant heart, sarong pidasong gold pendant horse, sarong pidasong gold bracelet finde, asin sarong pidaso nin gold bracelet with heart pendant.
nakabugtak sa bag na may tatak na YSL na nasa posisyon kan suspect. Saro pang kulay itom na wallet na palaba asin may tatak na Lacoste nakabugtak sa bag na may tatak na YSL nasa posisyon pa man kan suspect. Sarong sling bag na kolor maroon na may tatak na YSL. Sarong pidasong Pure Foods eco bag na kolor itom. Sigun sa na-report ang sarong panghabon na nangyari sarong negosyante duman sa barangay Lagon, Daet, Camarines Norte, kanakaaging pizza 18 kaining presenting bulan, asin man presenting taon. Alas 4:30 nin pagkahapon asin na-report sa Daet Municipal Police Station alas 8:15 nin pagkabanggi kan parehong aldaw. Base sa kuakan closed circuit television o CCTV footage, nabisto ang suspect sa sinambitan ng panghabon iyuan na katabang sa harong naabuton na sa sarong taon na naninerbihan. Ang suspect pwersa na luminaog sa harong kan biktima sa paagi kan pagraot sa pintuan na natiming na mayo man ang negosyante asin pamilya kaini. Napag-araman na nakasuhan na nin qualified theft ang suspect sa parehong modus kanakaaging taon. Liwat man na maatubang sa panibagong kasong qualified theft ang suspect. Ang sinambitan ng suspect pinagbasahan kan sa iyang diretsyo bilang akusado asin pinagdara sa Camarines Norte Provincial Hospital para man sa asistensya medikal. Sa ganyan ang sinambitan ng akusado yao na sa kustodiya kan Daet Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mantang sigon sa autoridad day basta-basta magtiwala, likayan asin itago nin tultol ang mga importanteng gamit sarong para man malikayan na mabiktima kan kabaing na insidente. Mientras tanto sa butong 8-3 liwat man na pinagsuspender nin 6 na bulan si Mayor Joseph B. Ascotcha kan majority member kan sangguniang panlalawigan na sinda board member Bihug Serdon, board member Aida Dasco, board member Bung Kibral, board member Nards Baning, board member Stanley Aligre, board member Atoy Morino, board member Rene Herrera, asin man board member Ramon Baning sa kasong grave misconduct, grave abuse of authority operation, and conduct prejudicial to the best interest of the service na ipinagsangat ni Cynthia Talia sa sinambitan ng opisina. Mientras nasuspendido man nin 6 na bulan si Vice Mayor Alvin Bardon sa kasong grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service na ipinagsangat ninda Arnolfo Mercado asin Romeo Maranan na parehas kag sa diriman sa 64 stool sa sangguniang panlalawigan. Mientras tanto, maugmama na pinagresibi ang Bronze Award haliman sa Civil Service Commission sa rarom kan na programang Institutionalized Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o Prime HRM kung saan naabot ang Maturity Level 2. Ini saro sana sa pagbisto kan episyente, epektibo asin marhay na human resource management
sa laog kan City Hall asin bilog na lokal na gobyerno kan syudad kan Naga. Mantang mas urug asin na marhay na serbisyo an makukuha kan mga namamanuaan kada sinda an may transaksyon o mabisita sa City Hall. Hahanapan nanin vaccination card an palaog antes na dagos makalaog sa mga opisina sa munisipyo kan Banwaan kan Lupi, Camarines Sur sa 2022. Sigun ki Crescel and Vertes kan Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO kan sinambitan ng Banwaan, sinabi kaini na mas magiging mahigpit an LGU ngunya na maabot na taon magin-an sa indama na opisina. Dai na kaya basta-basta makakalaog an sarong residente maski o maging daiman residente sa lugar kung dai fully vaccinated asin mayong vaccination card. An mayor na katuyuhan kaya kan Banwaan na mabakunahan na ang gabos na residente sa indama na lugar na ikinaugmaman kaini nin huli taharos man ang mga naglalaog sa sinambitan ng opisina fully vaccinated na asin may vaccination card. Sinabi pa ni Bertes na kung oras man na mayo nin vaccination card an sarong hali sa luwas kan Bicol, kinakaipuhan pa man na may antigen test o RT-PCR asin man travel coordination certificate o kung daiman acceptance letter hali man sa MDRRMO kan sinambitan ng Banwaan. Enot nang nagpautob ni no vaccination card, no entry policy kung dai o kung bako man na emergency an na o kampo sa parihong probinsya. Oras niya to sa ngunyan 35 minutos makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI-CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang, basta't may star na pula. HCI-CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan.
Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. This is a paid advertisement. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, 40 minutos na, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang paghatud kan mga barata. Alagad paabutan ko nin maray na udto si Ramon Gomez Valenzuela, si Rodger asinman si Juby Tadio. And si Jiminay Prestado Bongais Salba with BB Blue duman sa Cainta Rizal. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal na ihatod na kan Philippine Air Force C-130 aircraft ang nasa 15 tonelada kan relief supplies para man sa mga biktima kan bagyong Odette sa Cebu. Sigon kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang mga relief supplies ipinagdara hali man sa Villamor Air Base, Pasiringon, Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Kasoodma sa duwang sorti. Kinababalehan ini kan relief goods kaibaan mga sako kan bagas, galon kan tubig asin man mga dilata. May kargaman ining mga non-food item arog kan tent, toiletries, mga donasyon na bado, asin magin generator set, ipapanao ang relief goods sa Visayas Region asin Northern Mindanao. Mientras tantong apuera sa relief operation, pigsyerto kan Air Force na padagos paman ang sa endang search and rescue operation sa mga lugar na labilabing naapiktaran kan bagyo. Mientras tanto, pinag-umaw kan mga artista si Vice President Lini Robredo sa iyang hands-on leadership asin marikas na aksyon sa pagtabang kan mga tawong naapiktaran kan bagyong Odette sa manlain-lain na parte kan nasyon. Sa iyang Instagram page, pinag-umaw kan aktres asin man TV host na si Chris Aquino nin
Nin hulita permiining nagtatabang kada may kalamidad. Sinabi pa ni Aquino na alas 5 pasananin maumagahon o pagkaaga, nakikipag-koordinar na siya ki Robredo mapadapit sa mga donasyon na sa iyang naresibi para man sa mga linamasa kan bagyo. Sigon pa sa aktres, permisindang nakikipag-koordinar kan na kapwa aktres na si Angel Locsin ki Robredo pag-abot sa pagtabang sa mga biktima kan kalamidad. Sa iyang parte nangapudan si Locsin sa mga maot magtabang na darahon an sa indang donasyon sa Lini Kiko Volunteer Office. Pinag-umaw man kan aktres na si Rita Avila an marikas na pagtabang ni Robredo sa mga biktima kan bagyo. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod si dating PNP chief asin senatorial aspirant Guillermo Eleazar na dapat iprioridad kan gobyerno ang proteksyon asin kapakanan kan mga OFW sa paagi kan pag-aadal sa labor agreement kan Pilipinas sa ibang nasyon. Subuot bakong suba-suba ang kapagalan asin man kamunduan na pinagmamati kan mga OFW kung kaya dapat sana na papanaguton ang mga employers na mapang-abuso. Inako ni Eleazar na nakakaanggot ang mga bareta na mayong benepisyong nakuha ang mga OFW na nakamati nin kapag tiusan o labi-labing tios sa saindang employer. Enot nang nagpatanid ang dole na ipapautob ang total ban sa deployment kan OFW duman sa Saudi Arabia matapos na daimag 30 itao ang 5.1 bilyon de pesos na sweldo kan nasa 11,000 na OFW duman. Mientras tanto, abuton sana subuot sa sanggatos na bayals kan COVID-19 vaccine ang nasayang sa pagtama kan bagyong udit sa Visayas sigon sa Department of Health. Sa saindang report kasodma sulaminting an na Bingawan, Iloilo Province duman sa Region 6 an narautan kan bakuna na parehas mga vials kan Pfizer. Pinagsyerto kan National COVID-19 Vaccination Operation Center o NBOC na sulaminting mga bakuna na naibugtak sa tamang temperatura ang padagos na gagamiton sa vaccination drive. Padagos man ang gobyerno sa pag-eksamin sa kamugtakan kan mga bakuna asin man storage facilities sa mga lugar na nawaraanin kuryente. Mayong na-report na nasayang na bakuna sa 13 rehiyon sa Luzon asin man Mindanao nin huli sa bagyo mientras na padagos ang paglilista duman sa Region 6, 7, 8 asin man sa Caraga. Mayong pinatawad ang bagyong Odette matapos manawasakon kaini ang istasyon kan Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Sigun sa tagapagtaram kan PCG na si Commodore Armand Balilo sa kaibong kan pagkaraot kan sa indang istasyon sa isla, nakatutok pamansinda sa disaster asin relief operation sa Palawan na labi-labi man na pinagtamaan kan bagyo. Matutok subuot ang operasyon kan PCG sa Pag-asa Island, Puerto Princesa, asin man Southern Palawan. Mayo pa man na report na naresibi ang PCG sa kamugtakan kan BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West
Philippine Sea. Detalles paman giraray kan Bareta sa lado nasyonal. Sa tahaw naman kan matinding distroso na binayaanan kan Super Typhoon Odette sa Luzon, Visayas asin Mindanao. Nangapudan kasoodmaan sa rong kongresista sa Senado na madalion ang pagpapasar kan evacuation center bill. Sigun ki House Deputy Minority Leader asin bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate, dai na paghalaton pa ang masunod na mga makukusog na bagyo arog na sanakan Yolanda asin man Odette antes mag-aksyon ang Senado. Sinabi ni Zarate na naipasar na kan Kamara ang evacuation center bill sa pinal asin ikatulong pagbasa kung kaya dapat na maipasar naman sa Senado ang sinambitan ng proponidong ley. Sa irarom kan sinambitan ng proponido, dai na ipapautob ang lumang estilo kana nakaugalian na gamiton ang mga eskwelahan asin multipurpose hall bilang mga evacuation center. Ipinahayag kan kongresista na ang Pilipinas perming pinagbibisita kan mga bagyo kada taon kaya dapat sana na maggibonin bastanting mga lakdang ang gobyerno. Mientras tanto, nasa 1,032 katawo ang naisalbar mientras naabuton man sa 11,890 residente ang naiibakwar kan mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa mga lugar na piglamasan kan bagyong Odette. Sa report kan PCG, nasa 360 ang naisalbar sa Northern Mindanao, 41 sa Central Mindanao, 124 sa Western Visayas asin man 500 sa Palawan. Mientras tantong nasa 10,029 na individual ang sa indang naiibakwar sa Northeastern Mindanao, 367 sa Northern Mindanao, 239 sa Central Visayas, 600 sa Western Visayas, 305 sa Eastern Visayas, asin 350 sa Palawan. Igwa man na 115 insidente sa kadagatan an sa indang pinagrespondihan, nasa 90 kaini nangyari duman sa Central Visayas. Kadaklan kaini mga lulunadan na pandagat sa nasuminadsad. Haros luminubog kan na laugon kan tubig asin minor na mga insidente kan na burungguan. Nagkakapirama na saradit na lulunadan dagat an nawawara. Mientras tanto, uminabot naman sa 208 ang nagadan, mientras na 239 ang irido asin 52 man ang nawawara nin huliman kan pagbagyo kan bagyong Odette sa nasyon. Base sa record kan Philippine National Police, nasa 129 ang nagadan sa Central Visayas, 41 sa Caraga Region, 24 sa Western Visayas, 7 sa Northern Mindanao, 6 sa Eastern Visayas, asin man saro sa Zamboanga. Sa report, 71 lugar ang binaha, 3,178 ang nakamati nin power interruption. Asin man, 1,898 ang nakamati kan telecommunication problem. Sinasabing nasa 1,013 pasahero ang stranded sa mga seaport asin airport, mientras na 98 tinampo ang nawasak. Sa Facebook page ni Bohol Governor Arthur Yap, sinabi kaini na pag
lamasa ni Udit sa saindang lugar na bistado sa Chocolate Hills uminabot sa 74 katawo ang gadan. Nag-apilar siya nintabang ki Presidente Duterte asinman Senador Bongo para man sa 15 generator na ibubugtak sa mga pumping station. Nagpromisa man subuot si Duterte na matao nin 2 bilyon de pesos na financial aid sa probinsya. Mientras tantong sa listahan man kan National Risk Reduction in Management Council o NDRRMC, abuton sa 1.8 milyon na katawo ang naapiktaran ni Udit. Sigon ki NDRRMC, Mark Timbal nasa 438,359 ang mayo sa evacuation center o nakikidago sa saindang mga kapamilya asinman kabarkada. Ini sa rason na crowded na ang lugar asin takot na magkaorolakitan. Nagkakapira sa mga labi-labing piglamasa ni Udit iyo ang Northeastern Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, asinman Palawan. Mientras tanto, nangapudan man si Vice Presidential Candidate asinman Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na tulos magpautob nin price freeze sa mga lugar na naapektaran kan bagyong Udit. Sigon ki Pangilinan sa paaging ini, masisyerto na makakabakal ang namamanwaan kan mga produkto sa presenteng kantidad asin daina kaipuan na magluwas nindugang na kwarta sa tao man kan sa indang kamugtakan. Sa tabang kan price freeze mapupugulan man ang pagsasamantala kan nagkakapirang tiwaling trader para man pagganansyahan asin samantalahon ang kamugtakan. Alagad pinagkumbinsir ni Pangilinan ang Department of Trade and Industry, DTI, na daina halaton ang deklarasyon kan local government unit asin tulos na magpautob nin price freeze sa dakulang lugar na naapektaran kan bagyo. Pinag-insister pa ni Pangilinan na dapat maghiro nin marikas ang gobyerno tanganing masyerto ang kapakanan kan mga tawo asin masyerto na igwasinda nin akses sa saindaman ng mga pangangaipuhan urog na sa mga pamilya na nawara ang gabos nin huli sa baha. Mientras tanto, igwa namanin paagi para makaapod nin libre sa saindang mga kapamilya ang mga biktima kan bagyong Udit sa Cebu. Ini makalihis na magbugtak ang Department of Information and Communications Technology o DICT nin charging asinman Wi-Fi station sa mga lugar na apektado kan sinambitan ng bagyo sa Cebu. Igwang 16 na station ang ipinagbugtak sa mga masunod na lugar. Arog na sana sa SMC Side, Star Mall, Ayala, Century Plaza Hotel, Baseline, Santo Niño Church Exit, City Municipal Halls, Central Block, SM City Consolacion, PLDT, asinman Smart Office sa Mabulo, SM City Cebu, Super Metro Colon, Robinson's Galleria, UB Main, Sampaguita State Suits, University of San Carlos Main Campus Downtown, asin Metrobank Plaza, Puente. Sigun sa DICT, pwede ser sana na magamit ang power charging station puon alas 8 nin banggi hasta alas 5 nin pagkahapon para man mabawasan o malikayan ang peligro sa mga tao asin ang libreng wifi para sa gabos puon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 9 nin pagkabanggi.
Tutugutan hasta sa 15 individual sa urog na oras asin isa sa gibo ang first come, first serve basis mientras na pinagsusunod ang social distancing sa lugar. Mientras tanto, nagpromisa si Presidente Duterte na mahanap nin dugang na 2 bilyon de pesos apwera pa sa inisyal na 2 bilyon de pesos na enot niyang pigpromesa na matabang para man makabangon ang mga probinsya na pinaglamasa kan bagyong Odette. Kabali sa mga pinagdumanan kan Presidente, iyo ang probinsya kan Bohol kung sa inpig panginutan man niya ang pagtataunin tabang sa mga biktima kan bagyo. Sinabi man ni Duterte na pinagpunan na ang pagtataunin tabang puon sa 2 bilyon de pesos asin mahanap pa siya nindugang na pundo. Alagad nagpromisa si Duterte na inuton ang mga mayo na haros natadang pagrurugaring nin huliman sa bagyo. Sinabi man ni Duterte na pinagrikasan kan National Housing Authority NHA ang pagtitindog kan nasa 5,000 hasta 30,000 na harong para sa mga nakaligtas sa bagyo. Kabali ang buhol sa mga probinsya na matinding pinaghagupit kan bagyong Odette matapos ang 9 na beses na maglandfall sa manlain-lain na lugar kan Mindanao, Visayas kanakaaging Domingo. Kaiba kan Presidente na nagbisita sa mga biktima kan bagyo iyo si Senador Bungo asin iba pang opisyal kan gobyerno. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabareta. Sa Bareta sa Pagkaudto ngon aldaw nin Martes, Pizza 21 kan bulan nin Disyembre taon 2021. Nakaibahan ta sa lado technical kasubago si Joanner Dibilia. Ngunyan si Jimson Oco, yaon man si Engineer Abilindon Toralio an sa tuyang Chief Technician. Si Tony Saison, an Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Si Felix Lagrimas, siringman si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta. Sa Bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radyo Ronda Newswatch.